Wow, that aura! Kanino galing ang nakangiti mong mga mata? Si Carla habang pinababa ang bag sa kanyang cubicle. Ngumiti lang sa Shaina at kunwari hindi narinig ang sinabi nito. Hoy, Ale, I'm talking to you. Lumapit to sa kanyang cubicle at nakapamewang pa. Pinagtitripan mo naman ako ang aga-aga. Oo na, ililibre na kita ng lunch mamaya. Kunwari tura niya dito. You slept with someone ng weekend. Walang kagatol-gatol na sabi nito. Bigla siyang pinamulahan ng mukha. Anong sinasabi mo? Natatawang sabi ni Shaina habang tinagong pamumula ng mukha. Naaamoy kita, huwag kang magkakaila. Ang kaibigan sabay sundot sa tagiliran niya. Bilib talaga siya sa taong to kahit pakikipagtalik ng iba na aamoy niya. Madam Auring, ikaw ba yan? Sabi ni Shaina. Alangan namang aminin niyang haka-haka nito. Kahit magkaibigan sila, pinangangalagaan pa rin niya ang tinatawag na privacy. Buti na lang nag-siren na kaya nakaiwas si Shaina sa pag-interrogate ni Carla sa kanya. Dahil gustuin mo niya o hindi, kailangan nilang harapin ang kanilang mga trabaho. Halos lahat ng tao sa communication department busy sa kanilang mga ginagawa. Mag-out of town na naman kasi ang karamihan sa kanila, kaya kanya-kanyang preparation ng mga presentations. Nagpahatid na rin iba ng pagkain sa loob ng opisina kasi tinatamad nang magsilabas para mag-lunch. Psst! Cellphone mo. Kanina pa nagwawala, boss mo daw. Si Carla pagbalik niya sa cubicle galing sa CR. Napakunot-noo siya pero agad din kinuha yon na maalala si Clyde din ang tumatawag. Boss pa lang nilagay nitong pangalan sa phone niya. Pinindot niya ang green button at pasimpleng umupo sa kanyang cubicle. Hi! Mahinang bati niya rito. Lihim pa niyang sinilapan si Carla, alam niya kasi nag-oobserba ito. Finally! Ana nasa kabilang linya na latang may pagkayamot. I'm in the office po. I can't get your call during office hours. Natatawang paliwanag na siya na dito. Oh, I hate your company. How's your meeting? Bagkos ay tanong ni Shaina. Okay naman, yung mga artist na lang di pa okay. Marami silang demand. Oh, kumain ka na? Not yet. Kumain ka na, it's almost 12:30 here. Wala akong gana, mas gusto kitang kainin. Wika ni Clyden sa kabilang linya at narinig pa ni Shaina ang pagtawa nito. Kahit di niya nakikita to, pinamulahan siya ng mukha. May pagkapili ng asawa kahit wala sa oras. Loko-loko. Bilisan mo na nga lang kausapin ng mga tao dyan na makauwi ka na. Natatawa ring tura niya na makarecover sa joke nito. Why? You miss me? What? Yes and no. What do you mean? Yes, I miss you and no, I really miss you. Aniya bang di makapaniwala sa sarili sa mga nasabi niya? Medyo nakaramdam pa ng pagkapahiya sa sarili nang narinig niya ang malakas sa pagtawa ni Clyden sa kabilang linya. Be there babe, the soonest. Paninigurado pa ni Clyden bago nila kapwa binaba ang telepono. Medyo napabuntong hininga pa sa Shaina ng malalim na ibaba ang telepono sa mesa. Bigla niyang na-miss ng sobrang asawa. At anong ibig sabihin ng malalim na buntong hininga na yan? Si Carla nakapangalumbaba na pala sa kanyang mesa. Wala. Marites ka na naman dyan. Mula sa pagkabigla pabirong sinungitan niya to. Sabi ko na sa'yo may sikreto ka eh. Pangulit nito ulit. Napatawa siya sa term nito. Ikaw bala? Bulamali ka na nga sa table mo as in, now na. Sabi niya dito habang natatawang tinuro pa ang cubicle nito. Tumalima yon ngunit sumenyas na itinuro ang dalawang mata at binalik sa kanya. Binilatan niya to at saka natatawang binaling ang atensyon sa computer. Late natulog si Shaina ng gabing iyon. Kahit gusto niyang makatulog ng maaga, hindi siya dalawin ng antok. Kaya minabuti niyang buksan ang laptop at nireview niya mga presentations. Saktong 12 na matapos niyang i-edit ang mga yon. Tinignan niya ang kanyang cellphone ngunit wala man lang kahit anong nakaregister na may tumatawag. Naisip niya baka napagod ang asawa kahit maagang matulog kaya hindi agad siya natawagan. Napailing siya sa sarili. Kahit hindi niya na hinihintay talagang ang tawag ni Clyden. She misses him at yun ang di niya may pagkakaila. Mula sa pagkakatulog, nagising si Shaina nang maramdaman na may tumabi sa kanya. Yumakap sa kanya to at maya-maya hinagilap nito ang labi ng kanyang mga labi. Napamulagat bigla siya sa pag-aakalang nananaginip siya. Laman kasi ng isip niya ang asawa bago siya makatulog, pati na ang pagtulog ay naroon iyon. Clyden bit her lips kaya hindi na talaga siya nananaginip. Sa tuwa niya, niyakap nito ng mahigpit. You're here already. Masayang pahayag niya rito. In flesh.
Sabi mo kasi miss mo ko, so I'm here. Saad nitong nakangiti, kaya di niya napigilang halikan yon. Thank you. For what? For coming home, safe and sound. Sagot niya dito. Napangiti kasabay ng paghinang ng labi nito sa kanya. I miss you more, babe. Saad ni Clyden pagkatapos bago pinaghinang ulit ang kanilang mga labi. As usual, nagising si Shaina mula sa tunog ng alarm clock. Naramdaman niya ang pangangarin ng kanyang mga kamay mula sa pinagkakaunanan ni Clyden sa mga ito. Nakayakap pa ito ng padagan sa kalahati ng kanyang kamay habang mahimbing na natutulog. Pinagmasdan niya ito at saka dahan-dahan dinampian ng halik sa buhok. Alam niya na pagod to sa biyahe mula sa ibang bansa kaya hinay-hinay ang kanyang ginawang paggalaw. Tumuloy siya sa banyo pagkatapos, nag-toothbrush saka tumuloy sa paliligo. Paglabas niya ng banyo, mahimbing pa rin ang asawa sa pagtulog kaya naisipan niyang pumunta sa kusina at maghanda ng almusal. Hotdog, itlog at ham ang inihanda ni Shaina. Hindi siya malimit kumakain sa bahay ng umaga pero since naroon ng asawa, na-inspire siya maluto para dito. Kasalukuyan siya nagpiprito ng hotdog nang may biglang yumakap sa kanyang likod. Nabigla siya saglit ngunit napangiti. Pagkatapos, bakit mo ko iniwan sa bed? Patampong sambit ni Clyden mula sa kanyang likod. Nagluto ko ng asmal-lasal natin. Sa kasarap ng tulog mo kaya di kita ginising. Paliwanag ni Shaina dito. I want to eat you first. Malanding saad ni Clyden at nahampas niya to sa braso. Loko-loko. Umupo ka nga doon matatapos na to. Natatawang saad niya habang hinarap ulit ang kanyang niluluto. I'm serious. Maya-maya nakadikit na naman to sa kanyang likod. Nakahawak pa rin to sa nakabukol niyang roba at agad nagsipaglaglagan nang tanggalin itong pagkakabuhol. Tuloy tumambad ang hubad niyang katawan sa harap nito. Gusto niya agad pulutin yon at ibalot ulit sa katawan, ngunit mabilis siyang sinaklit ni Clyden at pinaghinang ng matagal ang kanilang mga labi, habang naglalakbay ang mga kamay nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Narinig pa niyang pinatay nitong stove bago siya binuhat papunta sa kanyang kwarto. Don't move! Saad ni Clyden pagkatapos ng kanilang pagniniig. Nakayakap to sa kanya at dinig na dinig pa ni Shaina ang malakas na pagpintig ng puso nito. Malilate na tayo. Saad naman niya at sumimangot yon. Just a minute, I want it this way. Anang asawa at wala na siyang nagawa kung hindi pagbigyan nito. Kung di niya lang naisip ang kanyang pagtatrabaho na naisin niyang makakulong sa bisig nito kahit maghapon magdamag. Waiting here at the plaza. Isang text message ang natanggap ni Shaina mula kay Clyden. 5 o'clock na ng hapon at naghahanda ng lahat para sa pag-uwi. Napangiti siya sa mensahe nito. Actually, siya may gusto na hindi siya i-drop off at susundin sa building ng kanilang kumpanya. Di sa ayaw niya, kung siya lang masusunod, gusto rin niyang malaman ng mga kasama niya, o hindi, ng buong mundo, na she is with Clyden Villacorda, the most eligible bachelor in town. O hindi pala na siyang asawa ng famous CEO of KNV Corporation. Pero hindi, since di naman niya to pag-aari forever. Mas mabuting walang nakakaalam kung anong koneksyon niya dito. Shaina felt somewhat pain, pero hindi niya dapat maramdaman ng ganon kasi in the first place and right from the very start, alam niya ano siya sa buhay ng isang Clyden Villacorda. Pagbaba ni Shaina sa taxi, agad hinanap ng kanyang mga mata ang kinalalagyan ng binata. Medyo malawak ang plaza kahit kung saan-saan dumako ang kanyang mata. Maya-maya nahagip ng kanyang paningin ang kumpol ng mga bata. May pinagkakatuwaan ng mga to. Kaya pala wala ni isang nakapansin sa kanya. Dati-dati kasi, pagbaba pa lang niya sa may taxi, nagtatatakbo ng mga tong lumapit sa kanya. Gusto niyang daanan ng mga to kahit pa simple lang. Curious siya kung ano ang pinagkakabalahan ng mga to. Napahinto sa Shaina mula sa mabagal na paglalakad nang mamataan ng lalaking nakatayo sa may harapan ng mga to. Naka-black na t-shirt, naka-jeans at nakasuot ng white cap. Kung di niya kilala ang body build nito, hindi niya makikilala ang lalaki. Sobrang bumata sa rugged na suot at parang Daniel Padilla ang dating. Mula sa di kalayuan, napapangiti niyang napagmasdan ng lalaki. He is so cute. Natawa pa siya nang tumayo ang driver nito mula sa pag-ietsos sa mga batang nararoon. Nabakamot pa to sa ulo nang biglang magtawanan ng mga to at sabay-sabay na nag-boo! Ate Shaina! Mula sa kumpol ng mga bata, nalingunan siya ni Clyden. Agad nagsitayuan ng mga yon, nagsitakbuhang lumapit sa kanya.
Natawa rin siyang pinagkukusot ang buhok ng mga to, tsaka sinyas na bumalik sa kinaupuan kanina. Hi! Saad ni Shaina pagkalapit niya sa asawa. Lihim pa siyang napasinghot dahil napakabango nito, parang palaging bagong ligo. What took you so long? Di man nakatingin ay angel ito. Rush hour, walang masyado makuhang taxi. Buti naman napadako kayo dito. Mukhang napasay niyo ng todong mga bata. Saad niya habang tuwang-tuwa sa nakikitang kasiyahan mula sa mga bata. Ronnie gave them food and entertainment too. Saad ni Clyde at nakangiti niyang nilingon ito. Akala niya sa iba nakatingin ngunit biglang banghang ang kanyang ngiti nang nakatingin pala to sa kanya. Bigla siyang naasiwa thinking kung may mali ba sa kanya. Tinanggal pala niyang blazer kanina tayang white sleeveless na upper niyang nakabandera habang nakatakin sa lagpas tuhod niyang palda. Bigla niyang nataas ang hawak na bag at blazer hanggang sa dibdib niya at patay mali siyang nitian niya to bago bumaling ang tingin sa mga bata. I don't want to see you displaying your curve in public. Mula sa malapitan, narinig niyang tura ni Clyden. Mahina lang at siya lang nakakarinig ngunit pinamulahan siya ng mukha. Anong display ang sinasabi nito? Manggas lang naman ang wala sa kanyang damit. Na-expose lang ng konti dahil nakatakin ng mataas ang kanyang mahabang palda. Let's go! Maya-maya, hawak na nito ang kanyang kamay palayo sa mga bata. Si Ronnie, saan niya pa rito sa driver niya? He knows what to do, just hop in the car. Pahayag ni Clyden kaya sumunod na lamang din siya. Huwag kang magtatanggal ng blazer kapag lalabas ka sa office. Not even walking in your office like that. Saad nito ulit habang papaalis ang kanilang sasakyan. Why? Masama bang magtanggal ng jacket kapag mainit? Natatawang pahayag niya. Yes, for you, lalo na sa ganyang inner. My God, you're so sexy. Pagpapiestahan ka ng mga tao sa labas. Ewan niya kung music sa kanyang pandinig ang sinabi ni Clyden, pero parang di naman dahil nakabusangot to. Should I take that as a compliment or should I be ashamed? Tulirong saad ni Shaina dito. Parang mas matimbang kasi sa pandinig niya na hindi kaaya-ayang ayos niya. That's not what I mean. You look great. Kaya lang masyadong exposed ang curve mo and I find that exclusive. Exclusive? Yeah, exclusive for me. And that body of yours is exclusive for my eyes only. Saad ni Clyde nang walang pag-aalinlangan, kaya di niya napigilang pagtawanan to. Ang cute naman. Did Clyde and Villacorda sound too possessive? What's on your mind? Bakit ka tumatawa? Saad nito sa ikinilos niya. Wala. Ang cute mo para kang sa Dylan Wang. Oh really? Di makapaniwalang saad ni Clyde sa tinuran niya. Ngumiti pa to ng pagkatamis-tamis sabay hawak sa kamay niya at mabilis nilapit sa tabi nito at hinalikan. Natawa naman ang todo sa Shaina sa ginawa nito, ngunit dinaan na lang niya ng pagngiti ang pagkakilig niya. Ilang araw nang balisa sa Shaina. Simula nang hatid siya ni Clyde sa drop-off nito sa kanya, papuntang opisina, wala na siyang balita tungkol dito. Halos madaling araw na rin siyang natutulog hoping na mapapatawag kahit is oras na ng gabi or kahit umaga na. Nag-try na rin siyang tawagan ng number na nakaregister sa phone niya pero out of coverage yun. She's bothered and sometimes out of focus sa kakaisip kung anong nangyari dito at hindi na nagparamdam. May sakit ba to? Nadisgrasya ba? Humihinga pa ba? Or galit na naman ba to sa kanya kaya't ayaw na naman siyang makita? Para mas gusto niyang isipin ang huli. Di bali nang ayaw na nitong magpakita sa kanya dahil galito kaysa naman may masamang nangyari sa asawa. Parang ilang siya nahirapan ng ganun dahil siguro nasanay siya sa presensya nito, sa amoy nito, sa yakap nito, sa halik nito and all. Parang masisiraan ng bait sa Shaina. Kahit anong pilit niyang wag isipin to, pilit pa rin umuukil-kil sa kanyang isip. Tawag ka na please. Kahit pagsalitaan mo ako na masama basta okay ka lang. Halos paulit-ulit na pagsasumamo ng isip niya. Natutulog ka pa ba? Pansin ni Carla sa kanya. Kanina pa nito inoobserbahan ng kaibigan. Mukhang tuliro na ewan tapos ang lalaki pa ng mga eye bags. Oo naman, bakit? Turan ni Shaina dito. Kung ano-anong pinagagawa niya sa presentations niya to keep herself busy. Mukha kang zombie girl, wag mo kang seryosohin yung mga pinagagagawa mo dyan. Kaya naman palang hirap ligawan yung si Clyde Villacorda. Tingnan mo, supermodel palang girlfriend oh. Tingnan mo, nasa SOCMED. Maya-maya, halos mawindang si Carla sa napapanood sa binuksang SOCMED. Parang bombang sumabog para kay Shaina pagkarinig sa pangalan ni Clyden. Agad din niyang kinuha ang cellphone at bukas ang SOCMED.
Laking tuwa niya na makita to. Buhay na buhay ang binata sa video. Gaya ng dati, sobra pa rin gwapo. Then it makes her day, ibig sabihin walang nangyari sa asawa. Nasa Amerika to, kapiling ng kanyang supermodel na fiancé. Napapikit siya na mariin. She felt something she doesn't like inside. Huminga siya na malalim at unti-unti, nirelease yon, kasabay ng pain na nararamdaman. She shouldn't feel that way because right from the start, she had known the real score. Napangiti siya na mapait but she has to accept it. Kaya tama. Okay na siya dahil alam niyang buhay to. Okay at masaya sa kung saan man siya naroon at sa kung sinong kasama nito. Miss Shaina, connect call for you, ang desk officer. Mag-aalas 4, tinihintay na lang niya ang oras para umalis. Medyo napakunot pa siya ng noo kung sinong kanyang caller. Di naman alam lang lahat ng kanyang friends o ni-Clyde ng kanyang cellphone number. Alanganin man, kinuha pa rin niya ito. Hello, Shaina speaking. Bati niya sa kung sino man nasa kabilang linya. Miss Shaina Aguas? I'm Arthur of PGH. Gusto raw po kayong kausapin ni Ana? Bigla siya nagising sa kanyang narinig. Si Ana nasa Philippine Government Hospital? Ate Shaina, tulungan mo kami. Tinig ni Ana sa kabilang linya. Umiiyak at nagsusumamo. Ana, ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya sa bata. Narinig pa niya ang matinding pag-iyak nito. Ate, si tatay nandito sa ospital. Tulungan mo kami, please. Ha? Ano nangyari sa kanya? Teka, okay sige, pupunta na ako dyan. Huwag ka nang iiyak, ha? Halos lumipad si Shaina, makarating lang sa ospital na sinabi. Nag-aalala siya sa bata, mukhang takot na takot. Halatang di malaman kung anong gagawin. She was once in this kind of situation, yung di mo alam kung kanino ka tatakbo, sinong lalapitan mo dahil nahahati ang isip mo, sa kalagayan na mahal mo sa buhay at sa kung sinong tao, ang paghuhugutan mo na lakas ng loob. She was once there. She knows the feeling at ayaw niyang maranasan ng batang ganon. Hi ma'am, I'm looking for Ana, yung batang nakitawag po sa inyo kanina. Yung bata po kanina. Kayo po si Miss Shaina? Tura ng lalaking kasama ng pinagtanungan niya at tumango-tango siya. Ma'am, sa emergency room po, hinihintay po kayo. Sige sir, maraming salamat. Ana! Tawag niya agad sa batang nakatulala habang tahimik na dumadaling duha sa kanyang pisngi. Ate Shaina! Ang bata na agad tumayo at tumakbo, yumakap sa kanya. Shh, it's okay. Nandito na ako. Nasaan ang tatay mo? Pag-aalo niya sa humihikbing paslit. Naawa siya dito, mukhang takot na mawala ang kanyang ama. Mula sa pagkakayakap sa kanya, bumitaw ang bata. Hinila siya sa kinalalagyan ng ama.